bilang kinatawan ng kabataan na naglatag ng ating mga batayan para tutulan ang approval ng version na nakahain sa Kamara noong Setyembre for the 2025 national budget. Tayo ay tumututol din sa ating na-ratify na bicameral conference committee report dahil may mga nakita po tayong pagbabago, hindi for the better, pero para lalo pang ilayo ang ating bansa sa tunay na pag-unlad. Una, Mr. Speaker, napansin natin ang pagbaba ng budget para dun sa mga ahensya sa edukasyon, bagamat we take note of the 7 billion peso increase sa budget ng SUCs, pero ang total budget for SUCs na 122 billion, ito ay napakakulang pa kung ikukumpara dun sa original proposal ng ating mga state universities and colleges kung saan nagsisiksikan ng ating mga estudyante sa mga classroom at kulang na sa sapat na mga espasyo. Mr. Speaker, meron pong kaltas sa budget ng DepEd at CHED. Nakakapagtaka po ito, lalo na't habang tayo ay hindi pa nakakaahon sa education crisis, pero itong mga ahensya na siyang may direktang mandato sa pagtitiyak ng access at kalidad ng ating edukasyon ay kinaltasan pa ng budget ng BICAM. Sunod, Mr. Speaker, sa mga social services natin, ang mga ahensya gaya ng DSWD, DOLE, Department of Agriculture, meron ding mga kaltas mula sa National Expenditure Program papunta sa version na inaprubahan ng BICAM. Maging ang National Irrigation Authority na siyang pinaglalaan ng pondo para sa irigasyon ng ating mga agricultural lands ay meron ding kaltas mula NEP papuntang BICAM. Mr. Speaker, sa bahagi naman ng kalusugan, nakita po natin itong zero budget para sa PhilHealth bilang malaking hamon para sa ganitong entity na ipakita talaga na deserve niya yung nire-request yung budget because for so many years, Mr. Speaker, ay naging isang malaking failure ang PhilHealth sa pagtiyak ng serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan. While this zero budget for PhilHealth is a big challenge for this agency to live up sa expectation sa kanya, pero habang may zero budget sa PhilHealth, nakakapagtaka din, Mr. Speaker, bakit may kaltas din sa budget ng DOH mismo. No? So how can we expect to have better healthcare services kung merong 25.8 billion peso budget cut, no? Sa DOH, no? Kung ikukumpara yung BICAM version sa NEP na ating national budget. Kasunod, Mr. Speaker, may kaltas din sa Calamity Fund from 21.5 billion papuntang 21 billion. Alam po na ating mga kababayan, daman na po natin ang mga epekto ng climate change, pero itong ready na fund para sa pagdating ng mga sakuna, nakaltasan pa, Mr. Speaker. So with these cuts on services, health, education, sino po yung mga big winners sa BICAM version, Mr. Speaker? Nandyan ang DPWH na mula 825 billion sa National Expenditure Program ay magkakaroon ng 1.1 trillion sa ilalim ng BICAM. That's an increase of roughly 290 billion pesos, Mr. Speaker. So dito po ba napunta yung kinaltas sa maraming mga ahensya, Mr. Speaker? Kasunod, itong kinakasyon din nating trend under the Marcos Jr. administration, ang paglobo ng unprogrammed appropriations na nag-increase actually by, this is triple, Mr. Speaker. Magti-triple mula NEP papuntang BICAM ang unprogrammed appropriations mula 158.7 billion papuntang 531.7 billion. Dito rin ba napunta yung ilang items na kinaltas mula sa programmed appropriations, kagaya ng serbisyo, nilagay po ba sa unprogrammed appropriations? Just a final few points, Mr. Speaker, sa OVP, while again, tama, nakinaltasan natin ng sobrang laki ang budget ng OVP, pero ngayon po na tingin natin hindi katiwa-tiwala na bigyan pa rin ng pondo na pwedeng magamit for
politicking and actually for services na hindi din naman talaga naging efficient doon ang Office of the Vice President. Kung kaya pa nga, Mr. Speaker, bawasan pa ang pondo ng Office of the Vice President for 2025. Final note, Mr. Speaker, sa Office of the President. Kasi sinusulong po natin na dapat nga hindi maglaan ng confidential and intelligence funds for the Office of the President. Pero aside from not slashing the funds for the Office of the President, tumaas pa po ang pondo ng Office of the President by 5.4 billion. Kaya from 10, magiging 15.8 billion ang pondo ng Office of the President. Kaya ang tanong po natin, saan mapupunta ang pondo na yan? So to sum up, Mr. Speaker, the original framework of the budget is already problematic. Marami tayong tanong, ano yung mga kinaltas, ano yung mga dinagdag. While those questions are unanswered, the budget that we have as approved by the BICAM still has many red flags. Laging vulnerable ang serbisyo para sa taong bayan, pero ang mga big-ticket infrastructure projects sa ilalim ng DPWH at ang mga discretionary funding, lalo na sa unprogrammed appropriations, ay panalo sa ilalim ng version na ito. This is also disappointment for citizens na nagsusulong po ng mas open na budget process, kabilang na yung mas transparent sana na proseso ng Bicameral Conference Committee. Yun lamang, Mr. Speaker. Maraming salamat. Thank you.